¡Vámonos! ¡Fuego, fuego! Ago, senyor! Nahabla tayo ng mga kawal, senyor. Anong ating gagawin? Pero na ako naisip ka paraan. Magpalit tayo ng damit. Ngunit napakadelikado. Paano ka na, Elias? Ito na lang natatangin natin paraan. Wala na tayong oras. Sige. Saka. Senyor, may bangka. Sakyan natin. Ano? Tulak natin ang bangka, senyor. Sige. Sumakay ka na ng bangka, senyor. Magtago ka sa ilalim ng mga palapa. Ngunit paano ka na, Elias? Huwag mo na akong alalahanin, senyor. Alam ko na ang aking gagawin. Basta kahit anong mangyari, huwag kang lalabas sa ilalim ng mga palapa. Mag-iingat ka, Elias. Ingat ka, Elias. Sige, senyor. ¡Vámonos! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego! ¡Takbo! ¡Fuego! Akala mo ata, Senyor Ibarra? Hindi kami asintado sa baril. Diyan ka nagkakamali. Sa impyerno na lang tayo magkita. Buenos dias a todos y todes, Doña Victorina. Kapitan, bakit tila mabagal ang pag-usad ng ating bapor? Bakit hindi natin tulinan nang mabilis tayong makarating sa ating paroroonan? Ngunit ipagpaumanhin mo, Doña Victorina. Sapagkat kung bibilisan natin ang takbo ng ating makina, maaaring sumadsad ang ilalim ng ating bapor sa kalupaan at maaaring malagos tayo sa mga palayan. Abay kung gayon ay wala naman palang maayos na lawa sa lupain ito. Maniga, Doña Victorina. Pagmasdan mo ang ating bapor. Mga bini-bini, maaari ba kami umupo? Oo naman, Kapitan. Maupo kayo. Halina mga binibini. Umupo ka, Doña Victorina. Lubhang mapanganib, Doña Victorina, kung bibilisan pa natin ang takbo ng ating makina. Napakadali na inyong problema. Bakit hindi tayo magtayo ng panibagong ilog sa pamamagitan ng mga kanal? Ngunit wala tayong sapat na karapatang pondo para sa iyong pinumukay, Senyor Simut. Bakit hindi natin gamitin ang pangkat ng mga bilanggo? Pero hindi sapat ang bilang ng ating mga bilanggo. Kung gayon ay maaari natin gamitin ang ating mga mamamayan sa pagbuo ng ating ilog sa pamamagitan ng mga kanal, mapabata man o matanda. Maaari lamang itong magsimula ng isang malaking kaguluhan at baka humantong pa sa isang malaking revolusyon. Napaka-negatibo mag-isip, Game Studio. Kung ganyan tayong lahat mag-isip, ay hindi talaga natin may sasakatuparan na pagbubukas ng bagong ilog sa pamamagitan ng mga kanal. Walang utang na loob. Dito niya pa nagawang magsalita ng mga ganyang bagay dito sa loob ng ating bapor. Oh, Basilio! Oh, Kapitan. Kamusta na nga pala ang inyong binugong Akademya ng Witang Kastila? Buti na po, Kapitan.
Nakanda na rin po ang mga para at lagurong gagamitin sa pagbuo ng Akademyang Wikang Kastila. Ngunit sa pagtutol ni Padre Sibayla, maaring hindi na matuloy ang inyong pinaplano sa pagbuo ng Akademya ng Wikang Kastila. Ngunit ng kamakailan lamang ay niregaluhan namin ng Gobernador General ng 2 kabayong kastal. At tanarusan tutulungan niya kami. Ngunit saan naman kayo kukuha ng pondo? Ang mga mag-aaral ay mag-aambagan at ang malilikom na salapi ay ibibigay sa mayamang simkaray. Napakagandang balita ko ngayon. Sana ay may sakatuparan ninyo ang pagbuo sa Akademya ng Wikang Kastila. O siya, kung gayon, ako ay mauna na sa itaas at marami pa akong asikasuhin. Tila nagkakaroon kayo ng konting kasiyahan. Maaari ba sumama? Walang problema, Senyor Simon. Mas ikagagalak pa namin kung ngayon. Kung gayon ay bas hindi niya ako saluhan sa panginom ng serbesa. Pagpasensyahan mo na, Senyor Simon. Gulit hindi kami uminom na alak. Sabi nga ni Padre Camora, kaya tatamlay ng inyong mga pangangatawan kasi panay tubig na lamang ang inyong mga iniinom. Ang sabi nga kay Padre Camora na mas mainam na siya na uminom ng tubig kaysa alak. At taram naman natin, Sir Simon, Na ang mga Pilipino ay sumisimbol na sa tubig. at tapoy naman sa mga Kastila. Na alam naman natin na walang laban ng apoy sa tubig. Kailan naman matatapos ang kababalaghang iyan? Batas ito ng kalikasan sa inyo, hindi ito isang kababalaghan. Kung gayon ay ako na lamang mag-isa ang iinom ng serbesa. Bakit tila balasa ang itsura? Matatakot ako sa tao yun. Bakit? Sino ba siya? Siya ang kaimangging tagapagpayo ng Gobernador General. Walang galang na po, Kapita. Maaari niyo po bang maituro kung saan namatay si Ibarra? Ibarra. Crisostomo Ibarra. Siya nga ba ang iyong tinutukoy? Ngunit, nasaan na nga ba siya, Kapitay? Ayon sa mga kawal, ay hinabol sa kagubatan sina Crisostomo Ibarra at si Elias. Siya ay naroon kasama ng kanyang ama sa libigan. Hindi ba siya isang pilibustero? Hindi magkakaroon ng parangal ang pilibusterong katulad nila. Anak, sa susunod na yung karawan, ay maaari mo nang isuot ay yung pinapangarap na saya. Talaga po ba, Itay? Telesporo, puti naman na tinabutan ka namin dito. Magandang umaga, Padre. Ano may paglilingkod ka sa inyo? Kinakailangan mong magbayad ng 200 pisong buwis. Ano? Parang sinasabi nyo na magbabayad ako sa sarili kong lupain? Sapagkat hindi ka nakapagbayad ng buwis sa nakalipas na 13 taon. Ngunit nililimasan ko ang mga pobreng pulubi. Nang sa gayon, hindi na sila makapaglarenisyo. Dahil din yan sa iyong mga kapabayaan. Napakalaki naman ng 200 piso. Doon ay napakaliit lang na halaga ng kinukuha nila sa akin. Ngayon, sa ayaw ko magbayad, mapipilit nyo ba ako? Kaya wala ka ng karapatan sa iyong mga lupain. Hindi! Lalaban ako! Itay! Dakpin ang lalaking yan! Huwag tumawa ng kayo! Ayos ka lang ba, Ikay? 500 piso ang hiningi na binuno. Pag hindi mo nakapagbayad na matay ang iyong kapatid. Senyor, maaari mo ba kayong tulungan? Anong ginagawa mo sa liblib na kagubatang ito? Kung sariwa ka po sa inyong mga alaala, dito rin sa mismong kuwak na ito, una tayo nagkakilala. Sa nakalipas na 13 taon, dito tayo uling nagkita. At sino ako sa tingin mo? Isang taong nagbigay sa akin ng pakikiraman. Isang taong dakila.
At isang tao na ang alam ng lahat ay matagal lang yumao. Napalaking lihim ang iyong natuklasan. Ngayon pa lamang ay maaari na kitang paslangin. Ngunit hindi. Tama ka. Naparito ako sa eksaktong lugar na ito. 13 taon na nakakalipas. Upang gunitain ang buhay ng aking isang kaibigan. Isang kaibigang dakila na nag-alay na kanyang buhay para lamang matupad ang aking mga pinaplano. Ngunit nasaan ang mga kabataan? Ang mga kabataan na nagbubuo ng Akademya ng Wikang Kastila? Mga kabataan na nagpapaalipin sa ilalim ng pamahalaan ng Espanya? Mga kabataan na hindi pinapakinggan? Nag-alay ng buhay ang aking kaibigan upang maisakatuparan ang aking mga pinaplano. Mga pinaplano na magbubuklod sa mga Pilipino. Nagkakamali ka, Senyor Simon. Kung hindi mag-aaral ang mga kabataan, lalo tayong hindi papakinggan ng pamahalaan. Isang pagkakamali. Aanhin natin ang wikang ito. May turing ba natin itong isang wikang pambansa? Itatago lamang ito ang ating pagkakakilanlan at nanakawin ang ating mga karapatan. Ngunit anong gagawin ko? Isa lamang akong pobreng mag-aaral. Ngayon, nalaman mo isang lihim. Isang lihim na kung malaman ng iba ay aking kamamatay. Ngayon, tayo ay nabibilang sa mga taong uhaw sa katwiran. Tulungan mo akong pabagsakin ng pamahalaan. Pag-isipan ko, Senyor Simon. Mamamatay ang mahihina. Matitira ang malalakas. Malayo na ang aking narating. Malapit na ako magtagumpay. General, huwag na huwag yung pahihintulot ang mga pinaplano ng mga mag-aaral. Ang namumuno sa kanila ay isa lamang dinata na may radikal na paniniwala. Sama, kulang kanyang kakayahan. Baka sa kabuluhan lamang ikumapunta. At isa sa mga ito ay ang estudyante ni Padre Fernandez. Ngunit si Esgani ay isang mabuting estudyante. Sa tingin ko'y maaari kong pahintulutan ang hiling ng mga mag-aaral. Sa tingin mo, senyor? Huwag nung kalilimutan, General, na ang wika ay isang makapangyarihang sandata. Pobres estudiantes. Po, Hiroga, kamusta? Si Josingo, mahirap. Mahirap aking nikuso. Anong mahirap? Nakakalimutan mo ba na iligtas kita sa mga opisyales? Nang sa gayon ay maging mabilis ang iyong negosyo? Pero Senyor Simo, marami pa rin tao merong utang sa akin. Sila wala, bigiris. Kaya ako di sila kaya singi. Kung gayon ay hilapit mo sila sa akin. Siya nga pala, Hiroga. Meron nga pala akong ipapatago sa iyong mga kahon. Ko ay nagdalaman ng mga barin. Tagong ito sa nayon. Delikado, tsaka maparanib. Huwag kang mangamba, Hiroga. Akong bahala sa'yo. Sa iyo pangako, ako hindi sabig dara. Si Dante, nahuli naman ang asawa niya kagabi. Hilig kasi yung babae nun eh. Ito ang balita, tol. Hoy! Sa akin ang lupang ito! Wala na talagang paggalang ang mga kabataan yan. Oman Hindilo, hindi pati ka ang dahilan sa pati na itatang ang Akademya Nautical Castilla? Ako nga, marapat lamang na ako'y inyong pasalamatan. Anong pasalamatan? Bakit? Nais di ba nadagdagan pa ang 4 wika dito sa Pilipinas? Lalo na naman pa yung hindi magkakaintindihan yan. Ngunit Ginoo, hindi ba't sa pagbuo natin ng Akademya ng Wikang Kastila ay mas mauunawaan tayo ng pamahalaan? At tiyak kong musigit nilang mapapakinggan ang aming mga hinanaing. May tuguring ba natin ito sa pambansang wika? Nanakawin lamang ito ang ating mga karapatan. Patuloy na lang ba kayong magpapalipin sa ilalim ng pamamahala ng Espanya? Lalo lamang kayong magiging pilay at pipi. Anong ibig mong sabihin, senyor? Ang wika ay salamin ng kaluluwa. Kung ito ay aalisin sa atin, maaaring bumagsak ang ating bansa. Ngunit hindi niyo kami magpipigilan sa aming pinaplano. Kung ang paniniwala niyo ay taliwas sa aming binabalak at nais niyong patayin ang aming mga plano, ay muli namin bubuhayin ang aming mga tinabalak, kakampi namin ang batas at kami ang nasa tama.
Basilio! Ba't ka na po rito, Senyor Simon? Naparito ako sa dalawang bagay. Ang kamatayan mo o ang kinabukasan mo. Sa panig ng inaapi o sa panig ng iyong bayan? Sa panig ng inaapik o sa panig na umaapi? Yan ang hindi ko batid, Senyor. Kailangan mo na magpasya. Bukas ay magsisimula ng himagsikan. Wala nang mga universidad, wala nang mga mag-aaral. At bukod sa lahat, wala nang magpapahirap. Ngunit ang pakikipagsimagsikan ay ang pagpapatiwakal. Nakikita kong nawawala ka na ng prinsipyo, Basilio. Hindi ko na nakikita ang iyong katauhan. Hindi ko na nakikita ang isang Pilipino, kundi isang busabos ng Espanya. Iyan ay walang katotohanan. Sige, kung gayon, alang-alang sa kaibigan ko si Elias, lusubin mo ang Santa Clara. Kunin mo ang isang tao na ikaw lang ang nakakilala maliban kay Kapitan Tiago. Si Maria Clara. Ngunit si Maria Clara ay nauna ng yumao. Yumao? Hindi maaari ito. Hindi. Namatay siya noong ikaalinggang hapon. Nagpunta ako ng umbeldo upang makibalita at sinabi nila lahat sabi, mayroong liham. Liham na galing kay Padre Salvi. Ito ay pinadala kay Kapitan Tiago at ito rin ang dahilan kung ba't nagwala ang kapitan. Hindi ito maaari. Hindi pa tayo si Maria Clara. Liligtas ko siya. Hindi ito maaari. Huminaan ko, Senyor Simon. Wala na tayong magagawa kundi tanggapin ang pagkamatay ni Maria Clara. Namatay si Maria Clara nang hindi man lamang niya nalalaman na ako'y nabubuhay. Hindi ko man lamang siya nakausap. Hindi man lamang kami nagkita. Huwag ka matala, Senyor Simon. Crisostomo Ibarra. Ako nga. 13 taon na nakakalipas. 13 taon na rin akong namumuhay ng malayo sa bayan. 13 taon ng aking inintay, umaasa na may tutuwid ko ang iyong mga pagkakamali. Ipinakasalan mo si Maria Clara sa taong hindi niya mahal. Hindi mo kapit ang kanyang buhay kaya hindi dapat ikaw ang magdedesisyon. Patay na. Hindi mo sa anak. Saan ibig mo sabihin? Si Maria Clara ay anak ni Padre Damaso. Senyor Simon! Senyor! Simon! Oh, Basilio! Bakit ka na pa rito? Naging masama akong kapatid at anak. Nakalimutan ko minas lang aking inay. Pinaparusahan na ata ako ng Diyos. Wala ko ibang naman, kundi galit at pagiganti. Buwan pa siya ko. Nasama na ako sa mga plano mo, Senyor Simon. Sandali, dinamita ba yan? Oo. Ngunit hindi ito isang dinamita lamang. Naglalaman ito ng mga damdaming tinikis. Anong ibig mong sabihin, Senyor? Sumakalawa ay kakasal ng anak ni Don Pilaes. Sa dabing iyon ay magkakaroon ng kaunting kasiyahan. Ang lamparang aking ireregalo kay Doña Victorina
ay magsisilbing liwanag. Ngunit ito'y panandalian lamang. Sa oras na itaas nila ang mitya ng lampara, boom! Sasabog ang bomba. Makakarinig ang buong Pilipinas ng isang malakas na pagsabog. Anong maaari kung may tulong si Sir Simon? Pamunukan mo, Bukbo. Lusubin yung Santa Clara. Pumunta kayo sa bahay ni Quiroga. Naroon ang mga baril at pulbura. Ang pagsabog ay magiging hudyat upang sila ay magtipon-tipon at sumugod. Ang mga mestizo, mga Kastila, Mga Inchik at ang mga Indio, lahat sila ay mamamatay. mag-iingat ka, Basilio. Mag-iingat din kayo, Sir Simon. Juanito? Paulita? Paulita, bakit mo nagawa sa akin to? Isagani, halika na. Hindi ka na mahal ni Paulita. Hindi, bitawan mo ako. Halika na. Paulita! Ahora suis, oficialmente, morido y mujer. Senyor Simon, napakaganda ng inyong inihandog na lampara, ngunit hindi niyo pa kami sasaluhan sa pagkainan kahit panandali ang oras lamang. Maraming salamat sa inyong paganyaya, Doña Victorina. Ngunit meron talaga akong mahalagang lakad na hindi ko maaaring ipagpaliban. Kung gayon, Senyor Simon, as hindi ko kayo mapipilit, maraming salamat na lamang at mag-iingat kayo sa inyong paglalakbay. Bueno, Doña Victorina, mauna na ako. Huwag kang mag-alala, Basilio. Magiging maayos din ang lahat. Sa Dani, patiraw ka padali. Saan ka pupunta? Kinakailangan ko pumunta kay Kapitan Tiago. Kailangan ko makausap si Paulita. Ngunit lubang mapanganib. May sasabog na dinamita ron. Baka ito na ang huli. Binalaan kita sa Gani. Paalam kaibigan. Higit nung napakaganda talaga ng lamparang iyan. Ay teka, pero namamatay ang sindi nito. Huwag ka mag-alala, Doña Victorina. Madali lamang ito ayusin. Teka, ano ito? Manete Fares Juan Crisostomo Ibarra. Masamang biro iyan. Huwag kayong mabahala. Hindi naman siguro totoo iyan. Ngunit ito ay nanggaling sa taong matagal lang namayapa. Tunay ngang masamang biro ito. Hindi kaya't gusto niya tayong paghigantihan? Huwag niyo nang alalahanin yan. Ituloy ang kasiyahan. Doña Victorina, itaas ang lampara. Isagani. Yan ang hudyat! Yan ang mga armas! Tara! Para sa alayan na ba yun? Sugod! Sugod! Hindi kayo magtatagumpay! Crisostomo Ibarra! Ang lamparang ito ay isang dinamita. Buhay si Crisostomo Ibarra. Marahil ay matagal niya na tayong minamanmanan. Ganun na nga, ito'y bahagi ng kanyang plano. Ngunit paano siya nabubuhay? At ano ang kanyang kaugnayan kay Senyor Simon na nagbigay ng lampara kay Doña Victorina? Ngayon ko lang napagtanto na iisa lamang si Simon at si Crisostomo Ibarra. Si Simon, isa siyang taksil. Halugugin ang bayan at hanapin iyan. Patay man o buhay. Bakit ako naggaganito? Bakit ako nabigo? Bakit ako pinaparusahan ng Panginoon? Tapos na ang ating misyon.
Senyor Simon! Diyos ko po! Sandali at tatawag ako ng mga gamot. Huwag mo rin mag-alala, Padre. Nangyari na ang dapat mangyari. Lumalalim na rin ang gabi. Nais ko sanang sabihin ang lihim na matagal kong itinago. Handa akong makinig, Senyor. Totoo naman. Buti pang may kumagabay na Diyos sa atin, hindi ba? Oo, Senyor Simon. Sa tuwing dumarating ang oras na tayo walang mapuntahan, nandyan ang Diyos para gumabay sa atin. Tulungan mo ako, Padre. Ayokong mamatay nang may dalang kasamaan. Meron akong nais sabihin sa inyo. Nais kong umpisal, Padre. Handa akong makinig, Senyor Simon. Pinlano ko po ang lahat ng ito dahil galit na galit ako sa mundo noon. Bumalik ako upang maghiganti sa mga taong umapi sa akin noon. Diyos ko, tatawarin ka na walang Panginoon, Senyor. Alam mo, ang buhay ay hindi parating masaya. Minsan, may dumarating sa atin na mga problema. Kaya't huwag na huwag kang magtatanim ng sama ng loob at huwag na huwag kang maghihiganti dahil magbubunga lamang ito ng panibagong kasamaan. Ngunit bakit ako ang kailangan parusahan, Padre? Hindi ka pinaparusahan ng Diyos, anak. Ito ay isang pagsubok lamang. At hindi ka niya bibigyan ng pagsubok kung sa tingin niya ay hindi mo ito makakaya. Padre, Naiintindihan ka ng Diyos, anak. Alam niya na naipit ka lamang sa sakot at yadik na nasa iyo puso. Kaya mo ito nagawa. Kaya nadya mong pagandaan, anak. Meron kang natututunan sa mga pangyayaring hindi mo napagtagumpayan. Kaya mo ito hindi napagtagumpaya dahil alam ng Diyos na masama ang iyong binabalak. maraming salamat, Padre. Tanging kayamanan ang nagiging lason na sumisira sa mga tao. Kinagawa nito na bulagi ng sino man at mag-udyok na gumawa ng kasamaan. Kung may tao na nangangailangan ng malinis na hangarin, pahihintulutan ito ng Panginoon na ito ay matagpuan. Ngunit ikaw ay nararapat pansamantala sa ilalim ng karagatan kung saan hindi magtatagumpay ang kasamaan.